Who would have thought nga ang nag-interview sa usa sa mga kliyente sa City Social Welfare and Development kon CSWD Oroqueta City, usa ka PWD o person with disability. Specifically, dili siya makakita. Unsa kahay ana sa imong hunahuna kung siya ang mag-interview kanimo? Musalig ba ka? Dili ba ka magduha-duha kung matarong ba o naplastar ba ang datos nga gikuha nila gikan kanimo? Mao kini ang musantop sa hunahuna kung imong lantawon ang porma o ang personalidad sa usa ka tawo, ang outlook sa usa ka tawo. She proved it wrong. Gani gilapwan pa niya ang imong gidahuman nga mahimo sa usa ka totally blind employee. Atong subayon ang katakos sa usa ka Jonela de Ocampo, 26 anyos nga lubad nga taga Dulipos Baho, Oroqueta City, ug usa ka totally blind. Na ako diri sa CSWD para mag-process sa MAEP na akong gi-apply dito sa Mangkao Hospital or Oroqueta Community Hospital. Then mo gud siya ang last process para ma-finalize ang akong gi-applyan ba. So mo nang nako diri karon for schedule. Then nagtawag sila mo tong ning anhin na gid ko kay para ma-interview nako nila. Ang nag-interview gin ako si Ma'am Ella. Pagkakita na ko niya, wala ko kabalungan na ada siya different siya. Without knowing, I thought na kuan lang siya kanang half blind ba because na atoy something sa iyang mata. Pero until na nag-abot mo, so dito na ko na-realize nga total blind gid siguro to si Ma'am. And then so far sa ako ang na-experience pud sa iya ha is kanang unique pud ba tungod kay kanang naglantaw po siya. Iya pong trabaho ang iyang purpose jud bitaw sa ako ang interview, which is kanang na-assist po ko niya. And aside na mohatag po gamay mukuan po si Ma'am kanang mangutana gud siya bitaw kung unsa jud ang mga basic or unsa jud imong needed, unsa imo ang dapat buhaton. So mo to Ma'am na kurat pud ko sa ako ang part kay first time po jud nako ba kung unsa yang trabaho gid niya yang part mo. The best jud first time. Salamat siguro sa inyong support sa ilaha, which is naghatag sila opportunity nga makatrabaho day sila even though na sila ingana sa ila ang kinabuhi pero wala na himong babag ba. So salamat kayo mayor, sa uban, sa officials na to, sa government na to diri sa ato. Naton ta dili lang diri sa Oroqueta, may matagaan pa sa ubang lugar po. Nadyo'y adjustments kay especially sa work niya, adjustment po with regard sa ang pag-function as employee nga na disability, pero all in all okay man po mura kuan gid ba mura kumaga supportive sa ako ang akong working environment. So na-manage gid ako ang akong daily nga tasks. Kung task diri is mahimo og kuan case studies para sa mga indigent patients nga nanginahanglan og medical assistance nga usay pod kung wala jud koy hinahandle nga medical assistance ga kuan pud ko ga-explore pud ko sa lain nga kuan budohaton kuan na pud ba for experience. So mag-appeal pud og himo og kuan kay summary para sa mga nanginahanglan og financial assistance para sa nagkalain-lain nga tumong. For example, financial assistance para sa food assistance ba karon or burial assistance, mga ingana nga klase nga kuan ng trabaho. Wala may pananaw tungod sa glaucoma si Jonela, apan padayon kining nagdamgo para sa iyang pamilya. Sa adlaw-adlaw nga nakigbisog si Jonela sa kinabuhi, wala kini nahimong babag kaniya sa pagkabot sa iyang mga damgo. Hinuon, gihimo kini niyang motivation para mahatagan sa katumanan ang iyang tinuha. Na-acquire niya na ako mga 2 years old ko. Kuan ni siya ang tawag ani, ang diagnosis ani is glaucoma. Pero since na-diagnose ko late naman good, meaning na kuan na ba, layos na gid ang mga ugat bitaw sa mata, mo gingon nila. So mo to inungdan nga na wala di na gid makuan akong vision, di na siya ma-restore. Kay highly progressive pud kayo ang case. Totally ang tawag, pero sa ako mong kuan bro, napaka ma-perceive nga gamay light. For example kanang sa suga.
artificial light or maskin hayag sa adlaw na ma-detect pa na ako. Regarding sa shapes or forms, dili na gyud ako na siya ma-identify yung skin color. Ingon ani ang kahimtang ni Junella, apan padayon siya sa kinabuhi nga adunay paglaom, and someday makabuot niyang iyang damgo nga makahuman sa pagtuon, makatrabaho luyo sa mga pag-antos, luyo sa mga BI-BI, ug ang tawhanong paghukom kaniya tungod sa iyang kahimtang. Diin usahay, nakahatag kaniya og kaluya. Apan tungod sa iyang pamilya, sa mga tawo nga gustong mutabang kaniya, nahimo niyang nabuntog ang mga babag sa iyang dalan paingon sa kalampusan. Night time ma-feel gina ko ang murag kuan siya. Hindrance na ma-feel na ko nga ay gustong ta kong ingani pero tungod sa ingani na ko sa kondisyon sa akong mata, dili na ako na makabuot. Pero sa pagkuan sa panahon, pagdagan, naman siyempre kuan ko, kadako, gahamtong. So na ko yung mga realizations. So, na-appreciate na ko kung say naabot na ko despite sa akong disability. So auto siya, na-appreciate na ko kung say naabot na ko kay given the fact na dili tanan nga blind na makaabot para sa akong naabot karon. Para sa ako siguro ang pinaka mahimo jud akong kuan no, mahimo jud manghatag na akong strength. Kana siguro akong sitwasyon kay aside sa na ako'y kabilinggan, gikan pug ko sa pobre nga pamilya ma'am, so naagid ang imong desire nga maningkamot kay para one makahaw sa kapobrehon ana, maka-supporter sa imong kaugalingon ni ana. So isa na pud nina siya sa pinaka-cause nga nang maningkamot ko despite sa akong disability. I'm thankful lang po ko nga naka-kuan po ko, natagaan po ko pamilya nga supportive good kun sa akong mga pangandoy, sa akong gustong makabot. Kay kabalo ko sa realidad nga dili po tanan ing anak nga pamilya supportive good sa ilang anak nga naay disability. Whereas sa akong part, ang tanan nga support nga gusto nako gihatag gyud sa akong parents, sa akong mga igsuon. So murag pag-abot dira nga part, wala jud koy kuan, wala jud koy ingon nga nakulang pod. Say kung feel na gyud na akong kalibog or murag wala ko kabalo asa ko nga direction paingon, syempre ang atong i-pray ang guidance, tapos ang guidance o ang imong purpose gyud kung sa majud imong kumbaga unsa imong calling. Ingon nga dili lang nga magtrabaho ka para lang sa imong kagalingon, kundi nagtrabaho po ka para maka-serve po, maka-alagad sa imong isig katawo. Si Junella nagtungha sa Oroqueta City Central Elementary School ubos sa Special Education kun SPED program. Samtang iya kining natapos, ug sa Misamis Occidental National High School kun MONHS, siya mipadayon sa iyang secondary school ilawom sa Science, Technology, Engineering and Mathematics Class Section A. Ug sa iyang college, dito siya miskwela sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City, Pinagi sa usa ka scholarship program nga nakuha niya. Ug sa tuig 2021, iyang natapos ang kursong Bachelor of Science in Social Works and passed sa licensure examination pagkasunod tuig 2022. Karon usa na si Junella sa registered social worker nga nahimo na siyang usa sa empleyado sa local government unit sa Oroqueta City, specifically sa CSWD office diin didto siya mihaom. Si Janila nag-report diri sa CSWD August 7. Then tungod sa iyang kapansanan, ang gihatag lang nako niya nga trabaho is kanang makaya niya. So nakita man ako nga maayo siya sa kanang pag-prepare sa mga social case study report. So ang akong gihatag niyang work is to conduct interview and to prepare the social case study reports as needed by the clients, especially kanang mangayo og medical assistance nga kanang dunay balay runon sa mga hospital kanang mga maip kay congressman. So manay akong gikuan niya. So day one time ning approach siya sa ako nga okay ra kuno siya mo handle atong
mga outside nga nangayo og financial assistance kanang gikan sa mga mayors sa kuan, okay ra po kuno siya ana mo incod. So ako siyang gi-allow. Si Janila is kuan gid siya kanang puutan nga bata, dayon makatras ka sa iya, dayon anpod mo trabaho as in good trabaho, dayon maayo po siya o kanang sa iyang behavior, maayo siya mo deal sa clients in spite sa iyang disability. Uban nga na ay mga kapansanan nga hopeless na sa ila ang tagsa-tagsa ka kuan sitwasyon. So atong kuan si Janila sa iya ang pagkakaroon nga in spite sa iyang pagka PWD naningkamot siyang mo eskwela, then pag-take niya o board nakuha niya one time siya nakapasar siya dayon. So dili niya ikaulaw ang iya ang pagka PWD. Magpasalamat po ta sa Ginoo kay gigayran po siya nga napunta siya diri sa amo ang opisina nga mo po'y fitted sa iya ang kurso nga gikuha. Talagsaon ang susama kang Janela nga despite sa iyang kabilinggan, wala nahimong babag sa iyang pagpakigbisog sa adlaw-adlaw. Wala nakababag sa iyang pagbuhat susama sa mabuhat sa usa ka normal nga tawo. Gikan sa nagkabuot ko, kung kuan sa ila akong functioning magud sa among household ma'am is dili ingon nga nag-function ko nga na disability, mararagod pug sa sighted o mararagod sa normal kung sa adlaw-adlaw nga gibuhaton sa balay, matabang ko. Miskin ang pag-atiman sa akong manghud, isa po na sa mga task nga normal lang po na akong ginabuhat sa una. Especially katong kauban pa ko nila kay syempre sa karon dili naman mi uban gyud tanan kay nanay mga lain-lain kuan, mag-eskwela, magtrabaho ana. Pero sa among kuan gyud sa mga time nga gathered pa mi sa una, kuan dyan, mura gyud kuan, typical good or ideal nga kuan bitaw, family situation. Wala siya nakahatag, wala po na akong gitugutan nga kuan siya, mahimo siyang babag. Ug labaw sa tanan, wala siya mihunong sa pagtinguha nga mopadayon sa pagdamgo. Sa karon ang ako adjong ang nasa akong una-una karon kay syempre nakatrabaho na ta, tapos mga sooner or later siguro kanang para kuan po madungagan po datong credentials siguro natay plano nga mo pursue kuan postgraduate na course, kintahay ka ng mga master's degree or bisa unsa nga kuan postgraduate course including na dira ang kuan law. Pero kuan pa ako pang yun na akong as unsa nga field gid akong i-pursue, pero nakoy plano nga padayon pa jud eskwela. Matud pa ni Janela nga kining tanan nga iyang nakabot tungod kini sa tabang sa iyang SPED teacher nga si Ma'am Meladeth Bahadi Pulutan nga maoy naggiya ug nagmahal kaniya, ug kang only lady na Neth Bandala Acosta uban ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban sa ilang pamilya nga walay hunong nga mitabang kaniya. Sa panabang ni Mayor ni Madam Nanette nakasulod ko kuan na-employ ko diri si Madam Nanette kuan na siya, dugay na siyang gatabang sa ako katupang time nga nag-eskwela pa kong elementary. As early as elementary, gatabang na siya sa ako sa akong pag-eskwela. So, maunang sa karon, wa po na ko damuha nga hanto di ay sa akong pagpanrabaho. Siya lang yapon ang makatabang sa ako. So, isa po sa mga naimong blessing sa akong kinabuhi is si Ma'am Nanette ug iyang pamilya. Di good enough ang words nga salamat, pero pasalamat yung gugda ko nga gikan sa akong pagkabata, gikan sa akong pagsugod og eskwela o wala ko damha nga hantud sa karon sa akong journey as an employee. Ang sila mamahimong blessing sa akong kinabuhi nga makatabang na ako para mahimo kong usa ka successful nga person with disability. So di gid mahuman akong pasalamat sa ila kay kabalo ko nga dagan manggod silang natabangan, ma'am, dili lang manggod ako, dagan silang natabangan nga mga tao nga dunay kabilinggan ug ako isa na gid sa ilang pinaka natabangan. Kung wala naman sila kuha gusto kuhaon nila sa ilang kaugalingon, kuhaon nila dira gikan sa pag-ampo nila sa Ginoo kay usually nga na manggod, ma'am, kung wala na itaw gud nga makuan nimo, isa ra ang kuan, isa lang sigurado na agyud si Lord kay para magsuporta nimo. Ang paglaom ana sa imong hunahuna nga aduna kay gidamgo.
nga gusto nimong kabuton, hinungdan nga mamahimo kang maisugon. O mangahas ka, aron mahatagan sa katumanan ang imong gidamgo sa kinabuhi. Luyo sa unsa man ang imong giatubang sa kinabuhi o unsa man ang imong sitwasyon. Kay kun ang tanan imong isalig sa labang makagagahom, mahimong posible ang imposible. Your disability will never make God love you less, and your disability will open your eyes to see your true ability. Ako si Joanne sa Rigumban Tasuda Maingon. Basta oro kita nun, sikat ka!